Naiintindihan ng guro na mas mabuti kung makuha ni Baekhyun ang kanyang espada, ngunit alam niyang ayaw niyang magbuhos ng dugo sa sandaling iyon. Isang lalaki ang lumapit sa kanya, hinawakan siya sa balikat, at pinuri siya dahil sa kanyang maingat na pag-iisip. Kahit nasa pinakadelikadong sitwasyon, hindi siya nagnais magbuhos ng dugo. Pinahalagahan ng lalaki ang kanyang awa. Siya ay isang estudyante ni Chunrim sa unang klase, at magiging hinaharap na guro ng Snow Hermit Pavilion. Sa sandaling yun, hindi makapaniwala si Suren sa kanyang kasiyahan dahil sila ay ligtas. Sinabi lamang ni Baekhyun na huwag siyang gumalaw dahil kung hindi, mawawala ang liwanag. Sa sandaling nawala ang liwanag, dumating ang iba pang mga estudyante. Ang Panginoon ng Pavilion ng Blue Flower Castle ay naroon. Narinig ni Byung ang tungkol sa lalaking ito at napagtanto niya na taglay nito ang kapangyarihang kayang pabagsakin ng Demonic Alliance sa sarili nitong lakas. Agad na nakilala ng lalaki si Baekhyun at narinig na mayroon siyang problema sa paggamit ng panloob na enerhiya, kaya hindi niya maisip na kaya nitong pigilan ang tatlong lalaki gamit lamang ang kanyang katawan. Ipinaliwanag niya na kung sasali si Baekhyun sa Chunrim, nais niyang pumunta ito sa Blue Flower Castle dahil nais niya itong maging estudyante. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang kasamahan sa nakatatandang kapatid na si Baekhyun ay nasugatan, kaya't wala siyang oras para sa gayong usapan. Lalo pang humanga ang lalaki na may kakayanang lumaban si Baekhyun kahit may masamang kalagayan ng paa. Siya ay may napakagandang lakas ng loob. Sa sandaling yun, dumating ang tuwang-tuwang si Yacht Chung-shin na nagtanong sa kanyang anak na babae kung maayos lang ba ang lahat. Sa mga oras na yun, nahuli na niya ang kanyang alagang aso at umiiyak na si Eugene Shin na nagsimulang humingi ng paumanhin kay Baekhyun at sa kanyang anak na babae dahil sa kanyang kapabayaan. Ngunit kalmado lang na ipinaliwanag ni Baekhyun na magiging maayos siya matapos tumulong. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit masyadong iyakin si Suren. Sa huli, pagod na si Baekhyun kaya't nagpasya siyang umupo sa lupa. Naiintindihan ni Suren na ang lahat ay naayos ng maayos dahil kay Baekhyun. Ngunit ipinaliwanag ni Baek na hindi niya magamit ang mga spell kaya't nagkaisa silang lahat upang makatakas. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas ng loob kay Suren na mangakong taas noo na siyang haharap sa hinaharap. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa Conbalance Pavilion. Habang nakatayo ang lahat sa mesa, pinatawan ng parusa si Suren at patuloy na umiiyak. Ipinaalala ni Baekhyun sa kanya ang pangakong ginawa nito. Ang dahilan ng parusa ay ang pagdadala niya ng rage insects dahil sa kanyang kamangmangan. Ipinaliwanag ng guro na dapat napansin na ng namamahala sa kanilang bulaklak ang insekto mula pa sa aklatan. Nilabag din ni Suren ang kanyang tungkulin. Sa sandaling yun, galit si Engon, hindi niya maintindihan kung paano pinayagan ni Chunrim ang kanilang bisita na masaktan ang buto dahil sobrang sensitibo ito. Hindi inaasahan ni Baekhyun na ganun kaalala si Nunggon, ngunit ipinaliwanag ng guro na ganoon dapat magpakita ng malasakit ang isang huwarang alagad. Wala silang magawa kundi humingi ng paumanhin kay Nungjun dahil wala talagang maayos na dahilan para rito. Nangako si Baekhyun na pananagutan niya ang lahat. Sinikap ni Baekhyun na patahanan si Nungjun at ipinaalam na talagang maayos lang ang lahat. Sa huli, humingi ng paumanhin si Nungjun dahil nadala siya ng kanyang emosyon. Sa sandaling ito, inutusan ng tagapamahala ang maestro ng Flower and Herb Hall na dalhin ang kanilang napagkasunduan. Sa una, hindi niya maintindihan kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit pinaalala ng tagapamahala na nais niyang makita ang pulang ugat na kamakailan lamang nilang natuklasan. Halatang natakot ang lalaki dahil naalala niya na ang bulaklak na ito ay hiniling ng patriarka ng Wooden Sect. Ngunit si IMI Hawk ay tumawa lamang at ipinaliwanag na sila rin ay TSTS, kaya't naniniwala silang mauunawaan ng kanilang mga kliyente kung medyo maantala ang kanilang ipinangako. Napagtanto ni Baekhyun na si IMI Hawk ay may malaking kapangyarihan dahil naging monopolyo ito sa mga halamang gamot. Sila ay parang kumpanya na may eksklusibong kontrol sa mga mapagkukunan. Isang disipulo mula sa Border Pavilion ang nagtangkang ipaliwanag sa tagapamahala na kung maantala ang kanilang pangako, kailangan nilang magbayad ng 1,000 pilak na barya. Ngunit pinaalala lamang ng tagapamahala na hindi dapat umasa ng lubos sa pera. Tumalikod si IMI mismo kay Pigon at ipinaliwanag na bibigyan siya ng ilang pulang ugat na dadalhin ito at gagamitin sa ibang pagkakataon. Ngunit biglang dumating ang isa pang lalaki na malakas ang pagtutol. Siya ay may nakatali na buhok at mga takip na kawayan na may gintong karayom. Ayon sa mga chismis, ang taong ito ay nakapagligtas kahit sa mga malapit ng mamatay gamit ang kanyang acupuncture.
Agad na nakilala ni Becky Gang ang kakaibang doktor na may gintong karayom at hindi inasahan na siya ay mula sa Chunlim. Bilang tugon sa reaksyon ni Becky Gang, ipinaliwanag ng tagapamahala na si Doyong ang maestro ng Chunlim Medical Pavilion. Madalas siyang gumagala sa Gangho at tinawag si Doyong upang suriin si Becky Gang. Nang lumapit ang lalaki, ipinaliwanag niya na si Becky Gang ay ipinanganak na may natatanging talento, ngunit hindi angkop ang kanyang katawan para dito. Sinabi niyang talagang malas si Becky Gang. Nagtaka ang tagapamahala kung bakit sinabi ni Doc Young na hindi kailangan ni Becky Gang ang pulang ugat. Ipinaliwanag ni Doc Young na bagamat maganda ang halaman na ito sa pagharang ng daloy ng Qi, ang pulang ugat ay isang espiritual na halamang may solar yang, kaya't para kay Becky Gang, ito'y maaaring maging lason. Sa puntong ito, iminungkahi ng tagapamahala na ipadala na lang ang ugat na ito sa patriarka ng Beck clan bilang regalo. Bukod pa rito, narinig mismo ni Doc Young na may sakit ang patriarka, kaya't makatutulong ito sa kanya. Natutuwa ang tagapamahala na nagsimulang kumilos si Doyong ng tunay na nararapat at nagpasya siyang gawin ito. Ipinaliwanag din niya kay Becky Gang na kapag tumahimik na ang lahat dito, makikipagkita siya sa patriarka ng Beck clan bilang bayad sa kabutihan ni Becky Gang sa pagpigil sa mga umatake. Narinig ito, at maging ang Sacred Blade of Immortality ay umamin na hindi paghugot ng espada ay isang tamang desisyon. Natuwa rin si Becky Gang sa kanyang tamang desisyon. Kaya't lumipas ang 2 linggo, at nagsimulang maghanda si Becky Gang na umuwi. Maayos na ang kanyang mga binti, at naibalik na ang kanyang panloob na enerhiya. Ang UK Energy Capsule ay tunay na kamangha-mangha, at kahit ang guro ay nakita na mas lalo pang sumigla si Becky Gang. Higit pa rito, salamat kay Lady Jin Liang na nagbahagi ng kapsula sa kanya, nagawa niyang ihalo ang pulang ugat upang makalikha ng dobleng mahiwagang gamot. Tiwala si Becky Gang na makatutulong ito sa kanyang ama. Sa wakas, dumating na ang oras ng kanyang pag-alis. Hiniling ni Noon na ilagay ang batang Ginoo sa karwahe, ngunit bago yun, naantala si Becky Gang nang tawagin siya ng ilang lalaki. Paglingon niya, nakita niya si Jin Muyang at ang kanyang mga kasamahan. Napansin niya na hindi maganda ang kanilang itsura. Masigla lamang na tinanong ng mga bata ang tungkol sa kondisyon ng binti ni Biyun. Masaya sila nang marinig na mas mabuti na ang kanyang pakiramdam. Nagulat si Becky Gang na nagpunta pa sila ng ganoong kalayo para lamang dito, ngunit napag-alaman niyang nagdala rin sila ng inihaw na pato, nilagang karne na gawa ng kanilang mga ama, at mga mani na kanilang pinulot mula sa Dallas Days. Hiniling ng mga bata kay Becky Gang na kainin ito sa daan. Napansin ni Becky Gang na maaaring nasaktan ng mga bata habang nangongolekta ng mga mani, kaya't nagpasalamat siya sa kanilang malasakit. Matapos nito, nagpaalam na ang mga bata kay Becky Gang at hiniling na mag-ingat siya. Kahit si Nienzon ay napansin na mababait talaga ang mga bata at iniisip niyang maganda kung magiging kaibigan sila ni Baekhyun. Ngunit nag-aalala si Noonan na baka malungkot ang batang Ginoo na si Baekhon kapag umalis si Becky Gang. Subalit, kumpiyansa ang bayani na kakayanin ng kanyang kapatid ang lahat kahit wala siya. Ngunit may ibang opinyon si Noonan. Maging ang Sacred Blade ay naunawaan na hindi nakapagtataka dahil ang nakababatang kapatid ay 12 taong gulang pa lamang. Dahil dito, nagsimulang magduda si Becky Gang kung magiging maayos nga ba ang kanyang kapatid. Sa parehong oras, nasa isang pribadong bahay si Baekhyun sa Shen River. Bago siya umalis patungong county, binigyan siya ng utos ng kanyang kuya na bantayan ang proseso ng investigasyon tungkol sa mga mamamatay tao at hanapin ang lahat ng tahimik. Umaasa si Becky Gang nakakayanin ito ng kanyang kapatid. Napansin ng kanyang escort na tila tensyonado si Baekhyun kaya't naisipan niyang magkwento upang makatulong. Ikinwento niya ang nangyari nang tumalon si batang Ginoo Becky Gang sa isang 2 ulong tigre at natalo ito. Bagamat tila nagsawa na ang iba sa paulit-ulit na kwento, alam nang nagkwento na hindi nila nakita ito mismo kaya't hindi nila lubos na nauunawaan kung gaano kagaling ang batang Ginoo. Maging si Baekhyun ay natutuwa na pinag-uusapan na ngayon sa mabuting paraan ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid sa kanilang angkan. Sa parehong oras, lumapit din si Jongwoo at ipinaliwanag na natagpuan nila ang grupo na sangkot sa insidente ng mga mamamatay tao. Lumabas na pagkatapos ng pag-atake kay batang Ginoo Becky Gang, minsang bumisita ang Beck clan sa kabundukan malapit sa kanilang estate. May mga bakas ng kabayo na sapat upang mag-iwan ng mga marka sa kwadra ng sekta, ngunit walang bakas ng mga mamamatay tao, kahit sa mga talaan ng kwadra. Pinaghihinalaan nilang may sinadyang nagpalit ng mga tala. Matapos ang pagpapahirap,
Natuklasan na ang dating tagapamahala ng sangay, na di umano'y namatay sa sakit, ay nagtangkang magpadala ng liham tungkol sa mga mamamatay tao sa angkan ngunit siya pala ay nilason ng mga kriminal. Ipinaliwanag ni Jong-un na ito ang dahilan kung bakit hindi nila natagpuan ang talaan. Hindi maunawaan ni Baek Hae-jin kung ibig bang sabihin ito na may kaugnayan ang house sect sa mga nagtangkang pumatay sa kanyang kuya. Ipinaliwanag ni Jong-un na halos lahat ng sangkot ay nahuli o napatay. Nakipagtulungan si Manager Guma sa abot ng kanyang makakaya kaya't hiniling niyang maging mahabagin si Baek Hae-jin. Itinuloy niya ang kwento, sa labas ng bayan, may isang lugar na tinatawag na Black Ghost Estate. Ayon sa mga saksi, may ilang miyembro ng sekta ang nagreserba ng mga kabayo at nagkubli ng kanilang mga aktibidad. Sa kabila ng pagpapadala ng 3 pangkat ng especially iya, wala ni isa sa mga ipinadala ang nakabalik. Galit na galit si Baek Hae-jin sa kawalang hiyaan ng mga illusionist na naglakas loob pang manatili sa bansa matapos ang kanilang kasuklam-suklam na mga krimen. Sa isang matapang na galaw, inutusan niya ang kanyang katulong na umatras. Di nagtagal, lumapit ang grupo sa nakakatakot na Black Ghost Estate kasama ang kanilang pangunahing puwersa. Dumating ang karagdagang mga sundalo, ilan sa kanila ay nanatili sa labas upang magbigay ng seguridad at magbantay sa paligid. Nang kumatok ang lalaki sa napakalaking pintuang kahoy, agad niyang naamoy ang matalas na amoy ng dugo mula sa loob ng silid. Nang hindi nagdalawang isip, pinasok niya ito at binasag ang pinto sa maliliit na piraso. Sa loob, natagpuan niya ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng isang nakakatakot na tanawin, isang bundok ng dagwang mga bangkay. Ang estranghero ay lubos na natatakpan ng maskara na hindi lamang nagtatago ng kanyang mukha kundi nagpapabago rin ng kanyang boses. Agad na inutusan ni Baek Hae-jin ang hindi kilalang tao na ipakilala ang sarili, ngunit hindi ito nag-abala na sundin ang utos. Ang mga mandirigma mula sa Secret Miss Detachment ng Baek Clan ang sumalo sa inisyatibo. Inutusan nilang ibaba ng estranghero ang kanyang sandata at sagutin ang kanilang mga tanong, ngunit may paghamak nitong tinawag silang mga hanggal na nagtatakip ng maruruming gawain ng angkan. Matapos nito, mabilis na umatake ang estranghero, tila determinado siyang tapusin ang lahat ng naroroon. Nagsimula ang isang mabangis na labanan kung saan ipinamalas ng kalaban ang kamanghamanghang liksi, gumagalaw sa pagitan ng mga kalaban na parang kidlat. Sa isang punto, napagtanto ni Baek Hae-jin na hindi niya maiiwasan ang nakamamatay na hampas. Sa kritikal na sandali, iniligtas siya ng isa sa mga mandirigma na agad sumabak sa labanang mortal. Kahit ayaw patayin ng estranghero ang batang mandirigma, napilitan siyang gumamit ng matinding kalupitan. Habang nanunood, napansin ni Baek Hae-jin ang kakaibang aura ng espada at agad niyang naintindihan na sinasadyang itinatago ng kalaban ang tunay niyang kakayahang pang-martial. Sa masikip na sitwasyong yon, dumating ang lahat ng mandirigma upang ipagtanggol ang batang Ginoo. Sa kabila ng matinding labanan, isa sa mga mandirigma ang nasugatan ng malubha. Nagpasya si Baek Hae-jin na gamitin ang kanyang tanging pagkakataon upang laslasin ang lalamunan ng kalaban. Ngunit kahit bihasa siya at mabilis ang kanyang pag-atake, siya mismo ay nasugatan ng malubha sa tiyan. Napagtanto ng mga mandirigma na wala ng saysay ang patuloy na laban. Sinimulan nilang iligtas ang batang Ginoo, mabilis na umatras at nakiusap sa kanya na huwag sumuko. Kahit na malabo na ang kanyang ulirat, nananatiling gising si Baek Hae-jin. Ramdam niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas, ngunit alam niyang wala siyang karapatang mamatay. Hindi pa niya natutupad ang huling habilin ng kanyang kuya, at ang takot sa galit ni Baek Hae-jin ang pumihil sa kanya na sumuko. Kinabukasan, nagdaos ng emergency meeting ang lahat ng mga nakatatanda ng Baek Clan. Nagkaisa silang dapat kaagad hirangin si Baek Hae-jin bilang bagong batang leader pagbalik niya mula sa Cha, lalo't nasa kritikal na kondisyon ang patriarka at malubha ang sugat ni Baek Hae-jin. Ang pinuno ng tradisyonal na paksayon, ang Blade of Fury, ay nanawagan ng agarang aksyon, habang ang kinatawan ng panig na paksayon, ang Ice Steel, ay nagmungkahi na maghintay para sa kalooban ng may sakit na patriarka. Halata na ang babaeng elder ay may sariling layunin na itulak si Byun sa posisyon bilang batang leader. Ang mga lalaking elder naman ay lubhang nag-aalala sa matagal ng investigasyon ng Red Dragon Squad at nangangailangan ng mabilis na desisyon para sa isang bagong leader. Bigla na lamang pumasok si Baek Hae-jin, na kaagad bumalik matapos marinig ang balita tungkol sa pagpupulong. Hindi handa ang mga nakatatanda sa kanyang biglaang pagdating, lalo't nasa kalagitnaan sila ng mahalagang konseho. Kalma niyang ipinaliwanag na hindi siya maaaring magpatumpik-tumpik,
lalo na't may kinalaman ito sa kalagayan ng kanyang ama at ni Beck Hagen. Napahiya ang mga nakatatanda sa kanyang biglaang pagpasok, lalo na't kasama niya ang isang lalaki mula sa mas mababang antas, si Nunggon, na sa tingin nila ay isang hindi katanggap-tanggap na paglabag sa mga asal ng aristokrasya. Matindi ang galit ni Beck Higang habang inalala ang kritikal na kalagayan ng kanilang mahihinang patriarka at ang malubhang sugat ni Beck Hagen. Binanggit niya ang kahihiyang na idulot nito sa karangalan ng kanilang angkan. Hindi matiis ng mga nakatatanda ang kanyang kawalang galang, kaya't iniutos nila na umalis siya kaagad. Hindi tumutol si Beck Higang ngunit nagpas siyang isama si Junggo bago siya umalis. Bigla na lamang pinigilan ni Biroy Ta si Beck Higang, hiniling na huwag galawin si Junggo, sapagkat pinaghihinalaan niya itong sangkot sa paniniktik. Ayon sa kanya, si Junggo ang kasama ni Beck Hagen sa kapahamakang ekspedisyon sa Black Ghost Estate. Ipinaliwanag ng mga nakatatanda na si Junggo ay isang simpleng miyembro ng sekta, ngunit nauunawaan nilang direktang o hindi direktang nasangkot siya sa pagkasugat ni Beck Hagen at pagkamatay ng iba pang mga mandirigma ng angkan. Hanggang sa matagpuan ang tunay na may sala, hindi nila maaaring pakawalan si Junggo. Kalma namang nagpaliwanag si Beck Higang na siya mismo ang nag-alok na maging gabay sa ekspedisyon, kaya't kung may dapat parusahan, siya na lamang. Nag-alok siyang akuin ang responsibilidad. Napagtanto ng mga nakatatanda na kailangan nilang kumilos, ngunit sa eksaktong sandaling iyon, tumayo ang dakilang lola ni Beck Higang, ang pinuno ng mga nakatatanda, upang ipagtanggol ang kanyang apo. Naunawaan niyang sapat na ang edad ni Beck Higang at marunong na itong makipag-usap ng maayos sa mga nakatatanda. Tinawag niya ang binata, hinawakan ang kanyang kamay, at inalala kung gaano kaliit ang mga kamay nito noon. Ngayon, ang mga kamay na ito ay pag-aari na ng isang tunay na mandirigma. Sinabi niyang maghanda si Beck Higang na maging batang leader. Inalala ng Sacred Blade kay Beck Higang na banggitin ng isang panukala, ngunit alam nitong hindi pa tamang panahon. Iminungkahi ni Beck Higang na gawin ito pagkatapos mahuli ang may sala sa pagkasugat ni Beck Hagen. Hiniling niyang bigyan siya ng isang buwan upang ayusin ang lahat. Matapos nito, nagbitiw siya mula sa konseho ng mga nakatatanda. Pinuri ng guro si Beck Higang sa kanyang makapangyarihang pagpapaliwanag ngunit nagtaka kung ano ang kanyang plano. Ipinaliwanag ni Beck Higang na nagkakagulo sa paligid at nais niyang makita ang patriarka sa lalong madaling panahon. Agad na ipinaalam sa patriarka na dumating ang binata upang makausap siya. Nang buksan ang pintuan, nais malaman ni Beck Higang kung gaano kasama ang kalagayan ng kanyang ama. Ipinaliwanag ng patriarka na maayos naman siya at dulot lamang ng pagbabago ng panahon at masamang epekto ng klima ang kanyang nararamdaman. Nais din niyang marinig ang tungkol sa paglalakbay ni Beck Higang sa Chul. Ikinwento ni Beck Higang na ang pinuno ng isang angkan ay nagbanggit tungkol sa posibilidad ng kanyang pagsasanay ngunit ipinaliwanag na kailangan niyang sumali sa kanilang angkan bilang kapalit. Pinayuhan siya ng patriarka na sumang-ayon kung makakatulong ito sa kanyang kaligtasan. Hindi inaasahan ni Beck Higang na ganoon kadali magbigay ng pahintulot ang kanyang ama. Ipinaliwanag ng patriarka na kung sakali si Beck Hagen na ang magiging batang leader. Dinala ni Beck Higang ang isang mahiwagang gamot na ginawa mula sa panloob na enerhiya ng tigre at isang bihirang ugat mula sa bundok. Dagdag pa rito, nangako ang isang naglalakbay na manggagamot na may gintong karayom na bibisita upang gamutin ang kanyang ama. Pinili ni Beck Higang na tanungin ang doktor tungkol sa gamot. Sinuri nito ang kombinasyon ng mga sangkap at pinuri ang angkang Rome. Ayon sa manggagamot, kayang lunasan ng gamot na ito ang kahit anong sakit dahil pinapabilis nito ang kakayahan ng katawan na mag-regenerate. Sa wakas, nagpas siyang ibigay ng patriarka ang gamot kay Beck Hagen, kahit halatang hindi sang-ayon ang binata. Ipinaliwanag ng patriarka na ang kamatayan ay isang malamig na landas. Sa landas ng buhay, maraming kamatayan ng mga mahal sa buhay ang haharapin ng isang tao, at kadalasan, ang mga magulang ang unang umaalis. Napakalungkot nito, ngunit walang mas masakit kaysa sa kamatayan ng isang kapatid. Tinanong ni Beck Rusan si Beck Higang kung alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng kapatid na babae ni Beck Roy. Napag-alaman na matagal nang namatay ang kanyang kapatid bago pa man ipanganak si Beck Higang. Doon naramdaman ni Beck Rusan na parang sinusunog ang kanyang kalooban. Ipinaliwanag ni Beck Rusan na kung sakaling mamatay si Beck Hagen, mararanasan ni Beck Higang ang parehong sakit. Walang mas masakit kaysa sa mamatayan ng sariling anak. Naalala ni Beck Rusan ang isang ina na nawalan ng anak, umaatungal ito na parang sugatang hayop.
Kaya tinanong niya si Bekhigang kung nais ba niyang maranasan ng kanyang ama ang ganoong kapalaran. Ang sagot ay malinaw. Matapos nito, napilitang umalis ang binata, ngunit ipinaliwanag ng Sacred Blade na magugulat siya kung may iba pang kumilos ng naiiba sa ganoong sitwasyon.